Going Bulilit days pa lang, kilala na si Catherine Bernardo bilang isa sa mga miyembro ng INC. Mulat sa pool, ito na ang kinagis ng relihiyon ng kanilang pamilya. At tulad ng alam nating lahat, walang Pasko ang mga taga-INC. Ngunit maraming netizen ang nakapansin na madalas bumabati si Catherine ng Merry Christmas sa mga pamilya at kaibigan nito. Noong 2015, isa din si Catherine sa mga kumanta ng Christmas ID station ng ABS-CBN na ikinagulat ng lahat dahil miyembro pa siya ng INC ng panahong yon. Hula nga ng marami, dahil dito ay itiniwalag ang aktres sa nasabing relihiyon. Totoo ba ito na dahil sa Pasko ay itiniwalag ang actress na si Catherine Bernardo? Alam nyo, ang INC kasi mga kapatid ay bawal ang pagdiriwang ng Pasko. Pero alam nyo, noong nabubuhay si Felix Manalo, nagdiwang sila ng Pasko. Nasa Pasugo Magazine nila yan, oh. Ang diwa ng Pasko ay kapayapaan ng mundong maglunoy sa lusak ng buhay. Mabuting balita sa kinalulugdan, pagsilang ni Jesus sa abang sabsaban. Nasa lumang pasugo nila yan. Pero sabi nila na ang pagdiriwang daw ng Pasko ng mga Kristiyano ay sa pagano. At ginagamit nila yung aklat na Handbook of Christian Feasts and Customs at pinagchap-chap. At sino daw ang nag-utos na ipagdiwang ang Pasko? Santo Papa lang ng Katoliko. Who designated as December 25 to be the date of the so-called Christmas, Brother Jonas? In another Catholic book, Brother Jumel, entitled The True Christianity, written by John Pasquini, in page 410, this is what is written. 337 to 352. The 35th Pope, Julius I, founded the archives of the Holy See and decreed that Christmas should be celebrated on December 25. Notice, dear friends, the command to celebrate Christmas on December 25th did not come from the Bible. Yan ang argumento nila. Di nagsimula at galing sa Biblia ang pagdiriwang ng Pasko. Pero ang tanong, di po ba ang mga INC nagdiwang ng ano? Ng New Year. Tuwing New Year, ito makita ninyo sa telebisyon nila. Yeah? May pagpaputok pa sila, oh. Oh, may pagdiriwang sila ng New Year. Bakit ipinakita ko ito sa inyo mga kapatid? Dahil argumento ng mga ministro ni Felix Manalo, sabi nila, saan mabasa na ang mga apostol o ang ating Panginoon Jesucristo nagdiwang ng Pasko? O di ibalik natin sa kanila ang argumento yan. Dahil nagdiwang sila ng New Year, saan mabasa na ang mga apostoles at ang ating Panginoon Jesucristo nagdiwang ng New Year? Banat ng banat sila sa Pasko na galing daw sa pagano, pero tingnan ninyo ang aklat sa Pagan Customs, page 48. New Year's is one of the oldest and the most universal of all pagan traditions. Di ba nila yan nabasa? Iba't nagdiwang sila? Tatalakayin natin ito, samahan ninyo. Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? At inyan natin, huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. No? At meron tayong isang channel pa
ang pananampalataya at katwiran. At itong channel natin na ito, main channel natin, ay maliban na sinagot natin ang mga tuligsa sa iba't ibang mga sikta na tatag lamang ng tao, mga kapatid, atin ding tinatalakay lalo na ang mga isyu na may kaugnayan sa ating lipunan. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome muna natin ang mga pumasok ngayon sa ating comment section. Sa lahat, no, na sumusubaybay ngayon, welcome po. Sila si Shadukon, si Fielyusa, ayan si double standard kasi. Malu Guway sa Macau. Hello po sa ating mga kapatid, si Rix Aguilar, si Mainit Agos Idul, Idil Talibong Tamperd. Naku, kayo ka talaga, no? Pero di nyo napansin na umanib kayo sa tampered na sikta. Kaya kung tampered na sikta, tampered na aral, tampered na Diyos. Kaya dapat mag-research talaga pag may time, ha? Okay. So, sa pagkakataong ito, sasagutin natin itong mga iwan ko kung totoo ba itong sinabing si Catherine Bernardo na artista ay itiniwalag dahil lang sa Pasko. Going Bulilit days pa lang, kilala na si Catherine Bernardo bilang isa sa mga miyembro ng INC. Mulat sa pool, ito na ang kinagis ng relihiyon ng kanilang pamilya. At tulad ng alam nating lahat, walang Pasko ang mga taga-INC. Ngunit maraming netizen ang nakapansin na madalas bumabati si Catherine ng Merry Christmas sa mga pamilya at kaibigan nito. Noong 2015, isa din si Catherine sa mga kumanta ng Christmas ID station ng ABS-CBN na ikinagulat ng lahat dahil miyembro pa siya ng INC ng panahong yon. Hula nga ng marami, dahil dito ay itiniwalag ang aktres sa nasabing relihiyon. Yun daw ang dahilan, itiniwalag o siya ba'y tumiwalag. Pero alam nyo ba mga kapatid na noon pa man sa panahon ni Felix Manalo, may pagdiriwang sila ng Pasko. Makita nyo sa Pasugo Magazine nga, ito ang bahagi sa Pasugo Magazine. Tingnan nyo, si Iranio Manalo, sinong kasama diyan? Sila si Teofilo Ramos, Paz Ramos, kapatid as Ede. Yung pinangalanan niya, nasa Pasugo nila yan. Pero nakita nyo ba, may Happy New Year, may decoration ng Christmas, meron pang Santa Claus, ano yung Santa Claus? Iglesia ni Manalo na pala si Santa Claus ngayon, At sa kanilang Pasugo Magazine, ito, makita nyo sa Pasugo Magazine, ang Pasko natin, ang may akda diyan, tula yan ni kapatid Emiliano Agustin. Ang Pasko natin, sumilang si Jesus sa abang sabsaban. So, ito, parang kinalimutan na yata nila mga kapatid, no? So, nakalimutan na nila. Na nagdiwang sila ng Pasko para noon. Pero, ito banat nila na ang Pasko ay gawa-gawa lang ng simbahang Katoliko at ginamit nila yung mga aklat, pinagchap-chap nila yung mga aklat Katoliko. Religion, Doctrine, and Practice. Brother Jonas, how do the Catholics define Christmas? Let us read from a Catholic book, Brother Jumel, entitled Religion, Doctrine, and Practice for Use in Catholic Schools. And this was written by Francis Casely in page 304. This is what we can read.
The word Christmas is composed of Christ and Mass, and the feast is so called because on that day, the Mass commemorating Christ's nativity is celebrated. The celebration is held on December 25. For the believers of the so-called Christmas, they say that it is the celebration of Christ's nativity or birthday. Okay, so yun ang celebration. Sino daw ang nagdeklara? Santo Papa ng Katoliko. Who designated as December 25 to be the date of the so-called Christmas, Brother Jonas? In another Catholic book, Brother Jumel, entitled The True Christianity, written by John Pasquini in page 410, this is what is written. 337 to 352. The 35th Pope, Julius I, founded the archives of the Holy See and decreed that Christmas should be celebrated on December 25. Notice, dear friends, the command to celebrate Christmas on December 25th did not come from the Bible. Did not come from the Bible. Kaya ibalik natin sa kanila. Yung pinagdiwang ninyo na New Year, saan sa Biblia? At meron pa kayong firecrackers. Ito, alam nyo ba na kahit firecrackers, ang nagsimula nito'y pagano din. Ang New Year, nagsimula nito'y pagano din. At hindi lang yan mga kapatid, tuwing New Year yan Di ba nila nabasa na ang pagdiriwang origin sa New Year ay sa pagano? Di ba nila nabasa na yung paggamit ng firecrackers, kung i-research ninyo, pagano ang nagsimula? Hindi lang yan. Kung di nila paniniwalaan, mga mahal na kapatid, ang pagdiriwang ng simbahang Katoliko kaugnay sa Pasko, kaugnay sa Christmas, ang tanong dito, bakit itong mga ministro ni Felix Manalo nagdiwang at tinanggap nila yung kalendaryo natin sa kasalukuyan ngayon? Idiniklara riyan ni Pope Gregorio XIII. Yun ang tinatawag na Gregorian calendar noong Oktubre 1582. So, kung di talaga nila susunod sa deklarasyon ng simbahang Katoliko, mga kapatid, tanong, bakit kinopya nila ang kalendaryo natin ngayon? Na ang kalendaryo natin ay, ang mga araw niyan, kung tingnan ninyo, pati na buwan, yes, nakauna yan ang mga pagano. Pero, idiniklara ng simbahan, ginawang ecclesiastical calendar. At lahat na mga sikta, alam nyo, nakita niyo, lahat ng mga sikta, pati Iglesia ni Cristo, ay tinanggap nila yan. Kaya kung paganismo ang Kapaskuhan, mga kapatid, paganismo pala yung ginagawa noong nabuhay pa si Felix Manalo. Bakit? Napakalinaw sa kanilang Pasugo Magazine. Pinakita na natin na napublish mismo sa kanilang Pasugo Magazine yung kaugnay sa Kapaskuhan, Pasugo, Disyembre 1972, page 28, ni Emiliano Agustin. Ang diwa ng Pasko ay kapangyarihan ng mundong maglunoy sa lusak ng buhay, mabuting balita na kinalulugdan pagsilang ni Jesus sa abang sabsaban. Sinakita niyo mga kapatid, nasa Pasugo Magazine nila yan. Kung paganismo ang Kapaskuhan, tanong, may pagano bang nag-celebrate sa kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo? Kung paganismo ang Kapaskuhan,
Bakit hindi nila tinutulig sa yung sarili nila, mga kapatid? Bakit? Eh, di ba nila alam na ang origin sa New Year ay paganismo? Ang origin sa firecrackers ay paganismo. Yun, nakita niyo na, nagdiwang sila. Tuwing New Year sa Philippine Arena nila, punong-punong mga tao, may firecrackers display pa. Oh, anong tawag niyon? Kung tingnan natin ang aklat, Pagan Custom, page 48, New Year's is one of the oldest and most universal of all pagan traditions. See? Nakita nyo? Napakalinaw, mga kapatid. Di ba? Pero una, bakit po ba idiniklara ng Papa na ang Disyembre 25 ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus? Sabi na, mabasa ba yan sa Biblia? Natural ang Biblia, hindi yan kalendaryo. Kaya gusto nila, ang problema kasi ng mga sumulpot na sikta na sola escriptura, Bible alone, dapat mabasa sa Biblia letra por letra. Pero yung paniniwala nilang sola escriptura, di naman yan mabasa sa Biblia. Pero tayo, mga kapatid, paano nangyari na ipinagdiwang at iniklara ng Papa ng Disyembre 25 ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus? Walang mabasa sa Biblia, letra per letra, pero meron tayong katibayan sa kasaysayan, gamit din ang tinatawag na chronological computation kung bakit December 25. Kaya yung binasa ng mga ministro, Who designated as December 25 to be the date of the so-called Christmas, Brother Jonas? In another Catholic book, Brother Jumel, entitled The True Christianity, written by John Pasquini, in page 410, this is what is written. 337 to 352. The 35th Pope, Julius I, founded the archives of the Holy See and decreed that Christmas should be celebrated on December 25. Notice, dear friends, the command to celebrate Christmas on December 25th did not come from the Bible, but only from a Catholic Pope by the name of Julius I. so bumabalik sa kanila itong argumentong ito. Bakit? Bumabalik sa kanila ang pagdiriwang nila ng New Year. Nasa Bible ba yan? Yung paggamit ng firecrackers, nasa Bible ba yan? Eh di po ba wala? May nabasa akong comment dito. Ito. Sandali. Si Anonymous KFD. Bro, may Pasko sila kahit pasugo magasin nila. Mabasa, tinanggal nila. Nagkaroon. Ako, ang daming pasugo magasin dito. Mabasa ang Pasko noon. Dami. No, ilalatag natin yan sa susunod. No? Mabasa, tinanggal nila sa nagkakaroon ng 13th month pay. At ito ang ginawang batas noong 1976. Alam natin na manggagawa nila ay sinisweldo. Yun ang kanyang reaksyon. So, Andrew Lim, ang paputok sa pagsapit ng bagong taon galing sa China sa paniniwala na ito daw ay magpapataboy ng malas o masapang espiritu. Totoo, iyon ang kanilang paniniwala. But that's superstitious beliefs. Isang pandaraya yon. Bakit? Tingnan nyo yung nagpapalayas ng malas gamit ang paputok. Di ba karamihan na mamalas? Bakit? May nasunog, may naputukan. O di ba isang pandaraya yan? Bawal ang Pasko kasi sayang gastos. Ilagak na lang sa year-end. Pasalamat. Ayun ang comment niya. Bro, nag-aral ka ba po ng theology? Sabi ni Robert Aranza. Yes. Kami ni Dr. De Ching. Nag-classmate kami sa
theology sa masteral. Si Chado Kun, matindi pa, English pa, sayang naman ang English pa, sabi ni Chado Kun. Okay. So, yan talaga, ginagamit nila, mga kapatid, yung mga aklat Katoliko. Okay. Bago dyan, bakit idiniklara ng Papa na Disyembre 25 ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo? Yan ay mapatunayan natin sa chronological computation na nangyari talaga at malalaman natin na ang Disyembre 25 ay kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo batay sa chronological event na makikita sa Biblia. Bakit? Una, tandaan natin si Santa Elizabeth ay nabuntis matapos yung ginawang pag-insinso ng asawa niyang si Zakaria doon sa templo. Naalala niyo? Kung mabasa ninyo yung Lucas Kapitulo 1, versikulo 11, ituloy sa 13 at 24. Yun po mga kapatid, ang tradisyon ng mga Hudyo na ang pag-iinsinso sa templo, ginagawa yan kada taon. Kada taon. At may yung paggawa nila kada taon, ginagawa nila yan sa buwan ng mga Hudyo na tinatawag na Tishrei 15. At yung Tishrei 15, ang equivalent naman sa ating Gregorian calendar na nauna ng kinopya ng mga anti-katoliko na deklarasyon yan ng simbahang katoliko, Gregorian calendar. Wala naman sila sariling kalendaryo, di ba? Ang Tishrei 15, ang equivalent niyan sa ating Gregorian calendar ay September 25. Kung tingnan natin ang aklat mga kapatid, isang protestante na aklat na ang pamagat Neo Compact Dictionary, a Protestant version edited by Alton Brandt, page 128. Ito mabasa natin. Day of Atonement, an annual Hebrew feast, when the high priest offered sacrifices for sins of the nation. It was observed on the day of the 7th month, 10th day of the 7th month. Yon ang selebrasyon nila, no? At yon ay ang buwan ng Tishrei. Tishrei 15 at ang equivalent niyan ay September 25. Na kung tingnan natin mga kapatid ang Lucas Kapitulo 1, versikulo 11, 13, ituloy natin sa 24, nagpakita sa kanya doon ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insinso. Nasindak si Zacarias at natakot nang nakita niya ito. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawa, si Elizabeth, ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata." Tuloy 24, hindi nagtagal at naglihi si Elizabeth, hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. Yon ang nangyari mga kapatid. So, nabuntis si Santa Elizabeth matapos yung pagdiriwang ng insinso sa asawa niyang si Zacarias sa templo na nabasa natin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 11, tuloy sa 13 at ituloy sa 24. So ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, ang pag-insinso ng templo ginawa nila noon sa buwan ng mga Hudyo Jewish month, Jewish calendar na Tishrei 15 na ang equivalent niyan
ay September 25. At kung babasahin natin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 26, sa ika-6 na buwan sa pagbubuntis ni Elizabeth, doon din nabuntis ang mahal na Birhen Maria. Ika-6 kawan sa pagbuntis ni Elizabeth, nagbuntis din ang mahal na Birhen Maria. Ito mabasa natin sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 26, 30-31. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, sa isang bayan na Galilea. 30. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus." So, nakita nyo ba ang chronology, mga kapatid? Na ayon sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 26, ika-6 na buwan mula sa pagbuntis ni Elizabeth, si Santa Maria ay nabuntis sa ating Panginoon Jesucristo. Dala niya sa sinapupunan ng ating Panginoon Jesucristo. So, yan po ay Marso 25. Dahil, muli po, kung nabuntis si Santa Elizabeth ng Tishrei 15 at equivalent ng Tishrei 15 sa Jewish calendar, sa ating kalendaryo na Gregorian calendar ay September 25. So, magbilang ka mga kapatid, ng 6 na buwan, edi Marso 25. Yon ang pagbuntis ng mahal na Birhen Maria sa buwan ng Gregorian calendar. At magbilang ulit ng ika-siyam na buwan mula sa Marso 25, mula sa kanyang pagbubuntis sa ating Panginoon Jesucristo, edi lalabas na ang Desyembre 25 ang ika-siyam na buwan, mga kapatid. No? So, napakalinaw yan sa kasaysayan na una, si Santa Elizabeth, Tishrei 15, September 25, yon ang pagbuntis niya. Ika-6 kabuwan mula sa pagbuntis ni Elizabeth, nabuntis din ang mahal na Birhen Maria, yon ay Marso 25. So, Marso 25, magbilang ka ng 9 na buwan, walang iba. Ang kapanganakan ay nangyari sa Disyembre 25. Therefore, Disyembre 25 ang birthday ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, sa Merit Students Encyclopedia, page 477, 350 Anno Domini, Pope Julius I declared that December 25 was the true date of the Nativity. Linaw, mga kapatid. Yun ang sa kasaysayan. Pero, may ginagamit sila na aklat Katoliko na pinagchap-chap nila na nauna nating kaya mag-ingat talaga, dahil kung wala kayong background yan, mapauo kayo sa mga ministrong ito na ginagamit ang ating mga aklat Katoliko para pagputol-putulin. At ng isang nagngangalang Francis X. Weiser, ganito ang kanyang sinasabi sa page 61. Ang pagkakapili sa ika-25 ng Disyembre ay naimpluwensyahan ng katotohanan ang mga Romano mula sa panahon ni Emperador Aureliano, 275, ay nagdiwang ng kapistahan ng Diyos na araw, Sol Invictus, ang hindi mapananaigang araw, sa araw na iyon.
Ang ika-25 ng Disyembre ay tinawag na Araw ng Kapanganakan ng Araw at idinaos ang dakilang mga paganong pagdiriwang na panrelihiyon sa buong imperyo ng pananampalatayang Mitray. Okay. May nabasa ako, sandali muna may nabasa pala ako dito sa comment section na ito, sandali. Pakita ko sa inyo. Itong comment niya dito about sa regalo daw. Sandali okay, pakita muna natin. Ito. Mga kapatid. So, asan ba yun? Si Willie to Ombyun Lampis. Nakalagay sa Bible, yan ang sabi, dahil sa kanya, ang mga tao sa buong mundo ay nagbibigay ng regalo. Nakalimutan ko ang verse na mababasa. Okay. Okay. Salamat, no? So, sa comment ni mo, kapatid, yes, nasa Bible yan na ang pagbibigay ng regalo at yun ay tingnan natin sa Biblia. Nasa Esther Kapitulo 9, versikulo 22 yan. No? Mabasa natin yan, kapatid. Esther Kapitulo 9, versikulo 22. Pakita muna natin bago sasagutin natin yung ministro na gumagamit sa pagchap-chap. Ito mabasa natin. Esther 9:22. As the time when the Jews got relief from their enemies, and as the month when their sorrow was turned into joy, and their mourning into the day of celebration, he wrote them to observe the days as days of fasting and joy, and giving presents of food to one another and gifts to the poor. So, yun ang mabasa natin. No? Okay, balik natin yung sinabi ng ministro na ginamit nila itong Aklat Katoliko, Christian Feast. Lumang aklat na ito. Christian Feast, Handbook of Christian Feast and Customs. No. Imagine, pati itong mga aklat na itong mga luma, ginagamit nila para pang-chap-chap-chap-chapin, pinuputol-putol, at dahil may mabasa daw umano na inaamin ng otoridad Katoliko na ang pagdiriwang ng Pasko ay ito'y galing mismo sa mga pagano. Yon. So, kung tingnan natin mga kapatid, ito ang mabasa, ang ginagamit nila sa aklat na ito, no? Ito, the choice of December 25 was influenced by the fact that Romans, from the time of Emperor Aurelian, 275, had celebrated the feast of the sun god Sol Invictus, the unconquered sun. On that day, December 25 was called the birthday of the sun, and the great pagan religious celebrations of the Mithras cult were held all through the empire. Yon ang ginagamit nila, mga kapatid. Kaya sasabihin nila, klarong-klaro yan. Nasa aklat ninyo yan. Una mga kapatid, totoong nasa aklat talaga natin
Pero pansinin ninyo, ang naturang aklat, pinuputol kasi nila. Bakit? Ano ba talaga ang nakasulat at iniwasan nila? Ito, tuloy lang natin ang pagbasa. It is sometimes been said that the Nativity is only a Christianized pagan festival. However, the Christians on those early centuries were keenly aware of the difference between the two festivals, one pagan and one Christian on the same day. The coincidence in the date, even if intended, does not make the two celebrations identical. Yun ang iniwasan nila, mga kapatid. So, di ba? Pinagputol-putol nila. Malinaw naman ang nakasulat sa aklat na ito. Keenly aware. So, ibig sabihin, alam ng mga sinaunang Kristiyano noon pa man na iba ang selebrasyon ng pagdiriwang sa mga pagano at iba na din ang selebrasyon sa pagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo. Pero nang nasa sa kamay na ng INC ang aklat na ito, abay, pinagputol-putol na. Kaya mag-ingat talaga, mga mahal na kapatid, no? Dahil alam niyo naman, ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakahirap pag madaya tayo sa pananampalataya. Nanganganib pati ang ating kaluluwa. Liti amaka. Buti na lang, matyaga si Bro Windel. Hirap din ang ginagawa niya ang Pasko, Christmas. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli. Itong inyong lingkod. Marami pa mga aklat na ginagamit itong mga ministro ni Manalo na isa-isahin natin. Ilalantad natin. Paano nila pinagpuputol-putol? Sasagutin natin. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.